Dumipensa si Pangulong Aquino sa hindi pag-aproba sa panukalang 2,000 peso SSS pension hike. Ayon sa Pangulo, dapat pangalagaan ang pondo ng SSS para sa kapakanan ng lahat ng miyembro at hindi lamang ng mga pensioners. Kung sakaling aprobahan ang pension hike, sinabi ni Pangulong Aquino na ikapapahamak ito ng 30 milyong SSS members. Kabilang sa mga dahilan ni Pangulong Aquino sa pagbasura sa naturang panukala, ang kasalukuyang kita ng SSS at ang umiiral na economic at financial situation nito. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. Nais ni Pangulo Aquino na maripaso pang mabuti ang panukalang dagdag na 2,000 piso sa buwan ng pensyon ng SSS. Nagsalita ang Pangulo sa media sa Malolos, Bulacan matapos i-veto ang panukala dahil makokompromiso ang katatagan ng SSS pati na ang benepisyo ng mahigit 30 milyong miyembro nito. Well, baka pwede na repasuhin, no? Pero ang tanda ko yung pending 41%. No? Yes, sir. Ibibigay natin ulit, no? Desisyon nila. Sila gumagawa ng batas. Bibigyan natin ng benepisyo 2.15. Hindi nakabuang miyembro ng SSS. Okay? Hinga natin ang dagdag na kontribusyon na isang nakita ko study, 41% increase in contribution by all members. So, at hindi natin rule out ngayon na baka kailangan yan para mapahaba pa yung buhay ng pondo. Pero yung maliwanag, inaipasa, dagdag na payout ng SSS na unang taon pala na implementation, no, eh magde-deficit na tayo ng between 16 to 26 billion pesos. Pagtiyak pa ng Pangulo, sinuri at pinag-aralan niyang mabuti ang kanyang desisyon sa usapin. Gate ng Pangulo, iniiwas sa masamang epekto ang kapabayaan ang dahilan ng desisyon at hindi dapat ituring na pagpapakita ng walang malasakit. Paniwala ko, bilang kaman ng bayan, hindi naman yung tugunan mo lang yung kailangan ngayon. Kailangan mo mapaplanuhan yung darating na pangangailangan. So, heartless ako ngayon kung 2027 nagbangkarote yan, yung 30 million or more, no? By the time, siyempre more than 30 million. Ang magsasabi naman, careless ako and heartless at the same time. Pinabayaan ko silang yung pinangakuan at sinigurado kong mapapako yung pangako ng Estado sa kanila. Aabot sa 56 na bilyong piso ang ilalabas ng SSS para sa mahigit 2 milyong pensioners kung itutuloy ang dagdag sa pensyon na magreresulta ng pagkalugi sa loob ng 11 taon. The particular law ay vetoed. They can overturn the veto by 2/3 vote. No? But at the same time, no, ulitin ko lang, yung hindi kapritsyo to eh. Pinag-aralan at ibabangkarote mo yung SSS pag pinasukan to by 2027. At siguro maski sino naman mamamahala ng gobyernong to, importante na may commitment ang Estado, in this case the SSS na agency ng gobyerno, na ibigay sa yung benepisyo ipinangako sa iyo. Ngayon gagawa tayo ng mungkahi na matutugunan yung isang grupo at sorry na lang doon sa lahat ng ibang sasali sa sistema mula itong taon na to, kung naging batas yan, hanggang 2027, no, yun ang huling babayaran. Tapos doon, ay bahala kayo o bahala na si Batman. Eh, hindi naman yata tama yun. Tiwala naman ng Pangulo na walang magiging epekto sa pambato ng administrasyon sa 2016 presidential elections ang desisyon sa dapat sana'y dagdag sa pensyon. Git ng Pangulo na uunawa ng maraming dahilan sa halip na magpapogi lamang. Baka pwede ko na ipagdiinan, may mga nagtatanong, eleksyon, negative votes, ganyan-ganyan. Siguro mas magagalit, para mas mali naman magalit sa akin yung doon sa kabuuan ng 30 milyones na yun, kaysa itong 2 million na to. So sana, tingnan lang natin, ano ba yung facts? Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.